everyone. Here once again, Lilian. Hi, I'm Jane. Hi, I'm Jane. Apelidosis. Fabiano. Oh, Fabiano. Siya si Sister Jane. And dati siyang domestic helper dito sa Hong Kong. At ngayon isa na siyang student visa holder. Sis, magkwento ka nga. Thank you, Miss Lilian, for inviting me tonight. Paano nga ba ako naging student visa? So, ang unang ginawa ko, nag-search ako sa online hanggang sa napunta ako sa www.studyinhongkong.edo.hk. So doon nakita ko yung mga universities kung saan nag-accept ng mga non-local student. And then one time nakapanood din ako ng parang video na dumaan sa feeds ko. Yun nga yung kauna-unahang naging estudyante din dito na former domestic helper. Sa kanya ako humingi ng idea kung saang school siya natanggap. Marami rin akong school na in-applyan na pinagsambitan ko ng application ko for intent na maging estudyante. Kaso lang, isa lang din yung nag-email sa akin. Hanggang sa nakapasok ako sa portal, nakapag-submit ng mga documents, and December ako nag-submit ng documents ko sa portal. So after 2 weeks, nag-message sila sa akin na schedule ako for Zoom interview. So nung nakapasa ako sa Zoom interview, sa admission interview nila, 2 weeks, nag-email sila sa akin na nakapasa ako sa admission interview. So need ko mag-wait ng further months, like 3 months or 2 months, para sa confirm offer letter ko. So nag-wait ako hanggang March, until May. Natanggap ko yung letter ng offer, confirm offer letter, at doon ko na ipaprocess lahat ng documents ko. So kagaya ng transcript of records, kailangan ng student form entry visa, and then yung sponsor naman na entry visa is provided na yun ng school. Wait lang, sis. So, ayun, narinig nga natin yung explanation ni Sis Mary Jane, di ba? Matanong ko lang, sis, pwede bang sabihin mo sa amin yung specific na school? Kasi nga, di ba, sabi mo maraming school ang nag-o-offer ng, yung parang scholarship or... Para sa mga non-local students. Non-local students. Yeah, maraming... Kasi, di ba, known ang Hong Kong sa very strict, yung parang ganon. And also, parang pinaprioritize nila palagi yung mga residents or dependents nila. Yes. Doon, search nyo sa Google yung www.studyinhongkong.edo.hk. Andoon lalabas lahat ng mga international universities, at makikita nyo rin doon kung paano mag-apply ng scholarship and bursaries. Meron yun doon, pero mostly ang na-accept doon is yung mga local. Yeah. And then merong mga nagre-response naman na mabilis, kagaya ng Tongwa College. Pero mostly talaga is yung college na Yu Chong of Early Childhood Education. So, yun nga. So, currently, si Sis Mary Jane nag-aaral sa Yu Chong College University. So, yung tanong ko dito, sis, kasi yung school na to, may mga din yan sila, ay parang orientation ba? Yes, na orientation. So, yung nangyari sa'yo, nag-apply ka via online? Yes. Nag-apply ako sa website nila. Sa website. Kasi kasama din siya doon sa mga international school na masa-search nyo doon sa www.studyinhongkong.edo.hk. Doon makikita nyo lahat ng mga school. So, andun din siya. And then, i-click nyo yung website nila. Meron doon sa admission, doon kayo mag-fill out ng form. May form na doon, may student portal. Kailangan nyo lang mag-register. Just need nyo i-fill out yung form, and then yung mga documents kagaya ng transcript of records, diploma, or lahat ng mga certificates nyo
And then most especially is yung English proficiency level. O yung, Yung kagaya ng IELTS, TESOL, TEFL, yan. Yeah. Kailangan nyo munang kumuha nun. Meron namang mga school dito, pero mostly online para medyo makamura kayo. So, yun nga. Yeah. So, as we all know, na si Sis Mary Jane ay tapos ng 4-year course college, di ba? So, ano yung course mo, sis, sa Philippines? Ang course ko is Bachelor of Science and Hospitality Management. And then, nag-earn ako ng uniting, 18 units, and then 21 units. So far, hindi pa ako nagle-let exam. Baka next year or next year. So, hindi ka talaga pala, education... Hindi. Nag-uniting ka lang? Nag-uniting lang ako. So, nagkaroon na rin ako ng teaching credit. Yeah. Yeah. Kasi very common yan sa Pilipinas, Yeah, 'di ba? yeah. Kahit anong kurso mo, 4-year course, any course na 4-year course, 4 years. course. Yeah. So, pwede kang mag-uniting tapos mag-apply ka bilang teacher, 'di ba? Yes. Ganon sa Pilipinas. Ito yung tanong. Kasi siya, postgraduate yung in-offer ng Yuchong sa kanya, in-offer sa kanya. Kasi marami tayong kababayan din na domestic helper na mga college level, undergraduate, or karamihan din yung high school graduate. May possibility ba kaya na maaprubahan din sila ng ganitong school na nag-offer ng educational na na mga courses dito sa Hong Kong? Yes po. Ang pagkakaalam ko is yes. Kaso nga lang, hindi higher diploma ang may offer sa inyo ng school, which is, ito ay offer lang sa mga postgraduate, kagaya namin na nakapag-earn na ng first degree. Pero sa mga non-graduates, undergraduates, pwede po ata kayong mag-enroll ng bachelor, which is 4 years po yun. Kasi yung kay Sis Mary Jane, 'di ba tapos siya ng 4-year course, 4-year course graduate siya sa Pilipinas. So, kapag sinabing postgraduate, ibig sabihin nakapagtapos ka ng isang course sa Philippines na 4 years. So ngayon, bali yung iti-take na lang niya na kasi yung course niya is ECE, right? Yes, Yung early childhood education. na 2 years lang yun. 2 years. It is higher diploma, 2 years. Pero pag natapos mo kung gusto mong ituloy, pwede naman hanggang maging 4 years. Pero minimum talaga na ino-offer sa mga higher diploma is 2 years. Sa mga kagaya naman ng mga high school graduates or undergraduates, pwede naman nata kayong mag-enroll, pero bachelor na, which is 4 years, under ng bachelor. Yes. Thank you so much. So, very informative. So, okay. So, ayan. I think nasagutan natin yung mga sis, no, yung mga requirements, yung mga qualification. Kasi, open to para sa lahat. Yeah. Especially kahit mga domestic helper, Yes. pwede din. But yung pinaka-importante talaga is dapat para maging student kayo dito is magkaroon talaga kayo ng sponsored na school. Yeah. Yeah. Kailangan Which is yung- kailangan nyo munang makapasa sa mga school na a-applyan nyo bilang estudyante. So, meron yan silang interview admission, kagaya sa amin. If ever na makapasa kayo, pwede na kayo mag-process nung application for student visa. Yes. Yeah. Loud and clear. Salamat, sis. Kasi nga, di ba, pansin natin yung mga alaga natin, right? Kapag, di ba, kahit kindergarten, 2 years old. bago sila mag-kindergarten, kailangan nilang mag-exam. Like, let's say, sa isang kindergarten, kindergarten na, Kindergarten, Oo. ABC, preschool, playgroup, Oo. kindergarten, and a preschool, ganun. Yeah. Kailangan dumaan sila sa interview. Yes. May interview, tapos exam din yata. May Oo. exam, oo. Yeah, Ganito ka-standard dito sa Hong Kong. Hong Kong. Mataas yung standard nila when it comes to education. So, ganon din yung mangyayari sa college. Sa amin, Yeah. yes.
So, ang unang gagawin is kailangan maghanap ng school na nag-aalaw Yeah. ng mga non-local na pwedeng maging estudyante nila, Yes. right? So, yun yung ginawa ni Sis Mary Jane. Hinanap niya sa website. Yeah, sa website. Yes, so lahat, ang dami niyang in-applyan. Yeah. Ilan yung nag-reply nga ulit, sis? Isa lang yung Yung Yuchong lang? Yes, Yuchong. Oh. Yung Yuchong lang nag-email sa akin na schedule for Zoom interview. Yeah. Ano kaya yung sis, reason? Ba, high standard ba? Or baka hindi silang masyadong or Yuchong lang yung parang nagda-diversified, ano ba? Yuchong is kasi parang open for diversity talaga. Yeah. Diversity, ibig sabihin, lahat ng nationality. Nationalities. Lahat ng nationalities. So, parang sila yung open-minded na mag-welcome at magbigay ng opportunity para sa mga non-local dito sa Hong Kong. So, ayun, nasagot na natin yung mga qualification, yung requirements. Yeah. Okay, yung tanong natin is, ang tanong ng karamihan. Kasi nga, di ba, nag-apply kasi ako dyan, di ba? Sabi ko sa'yo kanina. So, parang sa Zoom din yun eh. Zoom Mayroong interview. Zoom interview. Tapos, Schedule muna first. After mong makasubmit ng portal, waiting lang ng mga ilang weeks, ganun. And yun then- yung sa yung Yes. direct. Hindi yung sa akin kasi parang siya, orientation. Orientation para pangkalahatan. Yung sa kanya kasi parang private, o Yes. di ba, special. First, ako nag-apply nag-register ako sa student portal. And then, nag-fill out, nag-upload ng mga documents na kailangan. Tapos, yung status ko, visa status ko, kung anong trabaho ko, andun naman yun eh. Nakalagay naman sa pipill out mo na form. So ayan, may idea na kayo kung anong school YouTube.